Okay po sir, first question po namin sa inyo. Yung nagulantang na maraming tao na agad nakakuha po ng sako, no? Ito po PCG sa operation nila kahapon. Pero ang noticeable dun sir is sunog yung mga nakuha. May information po ba kayo na iba pa pong paraan ng pagpatay at pag-dispose sa mga sabongero? Katulad niyan, wala talaga akong idea dyan. Siguro, sa sobrang ano na nila, siguro yung iba sinunog na nila, pero wala akong idea sa mga nag-ano, dahil hindi ako nasindan ng video niyan, yung sunog. Opo. How about sir yung dinidismember, yung mga bodies para ma-dispose? May idea po ba kayo about it? Because I read in an official document na isa po yun sa mga disclosed na information. Paano dinidispose? Chop? Iyon na nga, yung katulad ng sinabi ko noong nakaraan, na pinakitaan nila ako ng video, na kung paano, parang baboy, yung ginawa nila. Yun lang yun, hanggang doon lang ang alam ko. May wala akong idea, basta yun lang ang video na pinakita sa akin. Hanggang saan yung video sir? So ano po ang nakita niyo? Basta yung nakita ko yung video, yung killing me softly ba yung ginagawa, yung pinipihit. Yun lang ako, doon lang, hanggang doon lang. Tapos yung laman dito, yung tiyan, yung mga laman-laman, gusto nila yung parang lumabas yung dugo para hindi lumubo yung tao. So inaano nila, sinasaksak na so iniiwa nila? Iwa talaga, talagang karumal-dumal nga yung ginawa nila. May mga, pero hindi nakita sa video sir na pinuputol yung parte? Wala. Basta yun lang ang nakita ko, pero hanggang doon lang. Nakuha sila sa sako, sir. So, is that something na consistent na nakita mo sa video? Nakita mo ba paano tinatapon sa lawang to? Siguro, ganun ang ginagawa nila. Dahil yung sako ba, may mga buhangin o wala? Kasi kung lagyan talaga nila yun ng pabigat. Kasi kung sako-sako lang, hindi, lulutang yun. So, ano po ba yun? Tinatali sa paa, sir? What do you mean by pabigat, sir? Ang ano kasi nun, yung pinakita sa akin, nakahiga yung tao tapos may buhangin na sinama nila pagtali sa Taiwan. Yun lang ang nakita ko talaga sa video. Pasensya na po sir for asking. Saan nila tinali yun? Sa paa? Lahat. Kasi lahat parang street siya na parang nakapatong siya tabla yung tao na paghulog. Dito lubog. May video nung hanggang sa paghulog nila? Yung ano lang, yung ang kwininto na lang sa akin yun. Pero yung video kung paano nila kinatay, yun na yun. Okay. Yung kwento po sa inyo, kung paano na dinispose, anong exact na kinwento sa inyo, sir? Ayun na nga, mabilis nga kasi na pagkagawa nila yun. Yun na yung kinikwento nila sa akin. Kasi kinabukasan yan, halimbawa ngayon nila dukutin. Kinabukasan yan, pupunta yan sa bahay. Kukunin na yung 500,000 na yung suhol sa kanila. May nakuha na naman pong sako again, ang authorities kanina po sir sa diving operations nila. Ano po ito? Sabay-sabay po ba? Sa isang gabi, ilan ang tinatapon din? Depende. Halimbawa yung itong isang entry. Halimbawa, entry ni Mr. Atong Ang. Yung isang entry na yan, halimbawa 5 katao yan na gumawa ng tsupi, obligado kunin lahat yun. Minsanan yun, sir? Kunin lahat. Hindi pwedeng, hindi pwedeng itira yung isa. Kaya nga may bata doon na nadamay. Mayroon pang ang buntis, di ba? Yung naikwento ko, na may buntis na babae. Kasama sa kasama. Sir, lagi po, kumakalat na po sa balita kung saan po dinidispose. Pero we wanna know, sir, saan pinapatay? Doon na yan, doon sa palaisdaan ng isang pulis din na mayroong palaisdaan doon sa Taal. Kaya doon ako nag-idea, kaya kukunin to dahil siyempre nag-open sila sa akin. So sa palaisdaan pinapatay, tapos ang tapon sa Taal kasi malapit. Hindi. Yung palaisdaan kasi doon, parang alam ko, may palaisdaan doon yung isang pulis. Tapos pag doon ang parang katayan, parang slaughter ba? Yun na, doon na, saka tinapon nila. Opo. At least, sir,
tugma ka dun sa mga nangyayari ngayon, sir. Yes. Nabangga ako, sir. Oh, So far, wala pang mali sa lahat ng binunyag mo. wala. Anong nararamdaman mo ngayon na lahat ng revelation mo ay nakatulong magkadireksyon itong 4 years na pong nakatenggang kaso? Yes, kaya sabi ko nga, kaya nga hinamon ko nga si Mr. Atong Ang, magpalay detector tayo kung sino nang nasabi sa atin ng totoo. Gawa ng lahat ng nalalaman ko, hindi naman ako gumagawa ng kwento. Para masira ako, para saan? Kaya laman ako nagaganito dahil gusto niya patayin kami, buong pamilya ko. Last 2 questions po, sir. Ito pong ginagawa niyo po bilang whistleblower. Napakabigat kasi syempre, hirap ka na, hindi ka makalabas ng family mo, hindi mapuntahan agad. Kayo po ba at some point ay nagsisisi na pinili niyo maging whistleblower? Hindi ako nagsisisi dahil pinaglabang ko ang pamilya ko dahil gusto na niya masakirin kami. Anong gusto ko? Mamatay na lang ako na walang gusto ko magkaroon ng hustisya yung mga pamilya ng nawalan, ng missing sa Bungero. Pangalawa, yung papatayin niya na ako, hindi ko natanggap yun. Sabi ko na nga sa kanya, boss, okay lang, mapatay mo ako. Huwag mo lang idamay buong pamilya ko. Kaya ako nag-react sa kanya ng ganito. Ngayon po, sir, ay mas mahigpit na po bang seguridad? Kasi ngayon ang dami na nangyayari. Totoo na lahat ng sinasabi mo. So, kumbaga parang kung nakita na ng tao na hindi ka nagsisunod sa mga sinabi mo, mas marami na po bang threat kayong nararamdaman ngayon? Ako, sanay na ako sa threat na yan. Una, wala naman ibang magpapatay sa akin, si Mr. Atong Ang lang. Hindi naman, gobyerno, kakampi ko yung gobyerno. Para saan, di ba? Hindi ako natatakot kahit kailan. Kaya nga, sabi ko nga sa kanya na Mr. Atong Ang, kung totoo man yung sinasabi mo o nagsisinungaling ako, magpalay detector tayong dalawa. Isama mo yan si Judge Felix, magpalay detector kami. Oo, kasi sinabi niya na kung wala daw akong basihan, ngayon, mayroon akong, sa bibig mismo ni Mr. Atong Ang, sinabi niya na ang tagalakad si Judge Felix. Yung time na yun, 3 months ago, tinawagan ako niya ni Mr. Atong Ang, nung nagsabong sila sa Manila Arena, nandun si Judge Felix, nandun si Celso Salazar. Sabi sa akin, doon kausapin mo to. Magpasalamat ka. Oo, hindi ako nagsisinungaling. Kaya sabi ko, hinamon. Si Judge pong tumulong sa kaso mo? Yes, sa lahat. Gawa na nga, sinabi ko na nga na ito si Judge Felix. Magkaibigan yan, sila Celso Salazar. Sanggang dikit yan. Ngayon, ikinunik hanggang sa ang pagkamali lang ni Mr. Atong Ang, pag marami nang alam yung tao na, pinapapatay niya na. Kaya hindi ako natakot sa kanya. Alam ko kung hanggang saan ako. Ang dami na rin kakampi ngayon, sir. May mga Oo, nadagdagan na rin yung patong sa akin, siguro. Ano na ang bounty, sir? Last time, sir, nag-usap tayo 50 million. 50 million, sigurado. Baka dublihin o triplihin pa niya yan. Gusto niya gastusan para mapatay lang ako. Para mawalan ng hustisya itong mga missing sa Bungero. Ngayon, pinapalabas niya na ako ang mastermind sa pagpatay. Ngayon lang ako nakakita na ang utusan naging mastermind. Alam ng taong bayan yan. Kaya hindi ako natakot sa kanya.